Yo, what's up mga master at welcome sa ating YouTube channel. Ito mga master, pag-usapan natin itong interview ni Miss Alona dito kay Ma'am Julie Licop. Itong si Ma'am Julie Licop, ito yung unang pinakasalan ni Rapi Tulfo, ni Senator Rapi Tulfo. Sa madaling salita, 'di ba? Legal wife ni Rapi Tulfo. Kasi ito si Rapi Tulfo, 'di ba? Mahilig ito sa mga away pamilya, 'di ba? Di ba? Away pamilya, issue pamilya, o ngayon, take your own medicine, ika nga, no? Pero bago tayo magsimula mga master, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo at shoutout sa inyo lahat. At meron na ako gustong i-promote sa inyo. Mga master, kayo ba ay isang OFW kagaya ko at naghahanap kayo ng isang lehitimo at mapagkakatiwala ang sending money apps? Ito yung nadiscover ko. Itong Tap Send, no? Kasi pinadali ng Tap Send ang pagpapadala natin ng pera papuntang Pilipinas. Hindi mo na kailangan pang pumila or pumunta sa mga remittance store. Siyempre, ang una nyong gawin mga master ay i-download mo na ito sa inyong mga Play Store or Apple Store at pag-sign up lang kayo. Tapos, eto pang nakakatuwa mga master dito sa Tap Send. Kasi meron itong zero fees for all mobile banks and e-wallets. Isipin nyo yun, wala kayong babayaran. Zero. At eto pa, meron itong bonus mga master. Kasi kung ikaw ay nagtatrabaho sa US, Australia, Canada, Europe, UK at UAE, gamitin mo lang itong aking promo code na ALAN5014. Big letter mga master, ALAN5014 at kayo ay makakatanggap ng $20 sa inyong unang padala lab. So ano pang hinihintay nyo mga master? Download nyo na itong Tap Send at mag-send kayo ng pera sa inyong mga mahal sa buhay. Ayan, balik na tayo sa ating topic. Ito mga master, itong video na ito ay 2 years ago, 2 years ago at meron itong 300,000, 330,000 views, Ito ay pinost nung 2024 January 17, Yan, dito yan sa YouTube channel ni Miss Alona, Panoorin natin 'to mga master. Kasama niya sa bahay si Rafi. Alam ko kilala niya yan. Okay. Ako, hindi kami tumagal ng ganyan katagal sila. Okay. Pero kilala ko na si Rafi. At saka dahil siguro kasal ako sa kanya, so lahat ng mga baho niya nakuha ko, lahat ng ebidensya nakuha ko. Okay. Ang galing niyo, paano niyo nakuha? Sa US, mabilis. Oh my God. So, eto, may mga katibayan ako. Kung gusto mo makita, papakita ko. Okay. Kasal niya kay Jocelyn. Napakasal siya kay Celedonio Amos as Rafi Tanco Tulfo. Damn! Ipinanganak siya October 15, 1955. So, nung naghahalongkat ako, siyempre, yung birthday lang, iba na, Middle day. Alam mo na, last day. Pero hindi very common ng Tulfo, Okay. Ngayon, yung anak niya kay Lisel, kinami niya ang Tanco. Okay. Delay registration siya kasi, ang tatay walang ID. Nakalagay doon Okay. So, October 15, 1955. Tapos, yun ang information nandun kay Celedonia, sa marriage certificate nila or sa marriage application. Kinross out niya yung pangalan ng tatay niya doon. Ramon ang tatay niya, nilagay na rin Rodolfo, naka-cross out yung naka-type yun. So, ngayon, yung kasal niya kay Jocelyn, marriage certificate. Okay. Both marriage certificate. Dalawang beses siya pinakasal na. Okay. Ang birthday niya doon, October 15, 1955. Kung ikaw si Jocelyn, alam mo ang birthday ni Rafi is March 12, 1960. Every year, sineselebrate ninyo yan. Hindi mo ba tatanungin bakit ang birthday nilagay mo sa marriage certificate is October 15, 1955? So, that alone, sa marriage certificate nila, at saka yung sa anak niya, kay Lisel, Rafi Tanco, palagay mo ba isang tao yun? Hindi, actually questionable yun. Kung ako si Tama. wife, ha? Yeah, exactly. Kasi kasal sa akin si Rafi. Walang anal, hindi kami parehong nagpa-anal. Tingnan mo yung Wikipedia niya. There's no known of divorce of Rafi Tulfo.
Damn! Dahil hindi siya nagpa-divorce. Dinivorce ako bago siya nagpakasal kay Senadonia. Pero fraud naman. Nasa akin ang copy. Saan Nakapost nga po kayo dinivorce? US. Sa US? Bakit sa US eh, saan mo kayo nagpakasal? Dito. Sa Pilipinas? Para mapakasalan nga niya si Jocelyn. Si Jocelyn, sorry, si Senadonia. Pero fraud. Oh, di ba? Wala rin sa yun. Wala. Pero galing siya sa katiwalian. Galing siya sa sinungaling. Tama. Ang fraud Pero divorce. gawain niya. Ang fraud divorce ang nakalagay doon. Tama naman, di ba? Diyan siya galit na galit eh. Sa katiwalian, sa sinungaling, no? Pero ngayon, tahimik, no? Tahimik sa ano? Tahimik sa katiwalian. Kinasal kami. Actually, 15 lang ako nung kasal kami. Wala. Ano ba yun? 19? Ano ba? Ilan taon ba ako doon? 13? 13 lang yata ako. Anyway, yung years na kinasal kami, 1977 yata. So, ilan ako noon? 13 nga. So, 13. Tapos naglagay siya doon ng 3 anak namin. Pero ang tunay na anak namin, wala kasi hindi niya alam ang pangalan nga. Correct. At gender. So, yung 3 anak ang pangalan, Rafael Jr., ang pangalan niya. Okay. Si Tucci at saka si Edel. Okay. Sino si Tucci at saka Edel? Okay. 2 kapatid niya. So si Rafi, kahit noon pa lang, mahilig na siya sa katiwalian, Bata sa pa siya. kasinungalingan. Bata pa siya. Bata pa siya, ganyan na siya talaga. Kaya nga, Oh. tama ako eh. Yung pagiging sinungaling ni Rafi, is not an act. Lifestyle niya na yan. Lifestyle niya. So, hindi mo siya agad nakita because 2 months lang kayong boyfriend-girlfriend, eh, no? Nagpakasal na kayo agad. Meron bang pagsisisi on your part? Of Oo. course. Siyempre, malaki. Malaki. Pero the only thing na hindi ko talaga pinagsisisihan yung anak ko. Okay. Kasi wala siyang kasalanan in Yeah, office. true. Tama. So, kahit na nung ginawa ni Rafi, ang anak ko, iba siya. Iba yung, Tama naman. diba, yung, the only thing, good thing came out of it. Pero si Jocelyn ba, hindi ba siya hindi ba siya nag-attempt man lang? Total, pareho naman kayong babae, and the mere fact na alam naman niya siguro na si Miss Julie ang real wife. Hindi ba siya nag-attempt na makipag-usap or bigyan natin Alam mo, ng allowance or ng Oo. tulong? Diba? Itong anak mo, Exactly. hindi, wala siya. Exactly. Wala. Dahil kung, Si Jocelyn, wala. kung nagkaroon sila noon, di sana ang anak ko, she probably not working anymore. Kasi nga, yung mga anak nila hindi naman nagtatrabaho eh. So, totoong nag-working student itong si Miss Grandy. Yes! The whole 4 years. 4 years and a half in college. Anong year siya nung nag-college? Nung working student siya? 2000 ba yan? For college siya, 5, 6, nag-start siya ng 2006. 2016? 6. 2006? Sikat na po si Rafi that time? Nasa Channel 5. Okay. Maganda na yung ano niya. Maganda na yung katayuan niya bilang nilalang ng Tulfo Brothers. Oo. So kahit paano, sikat na siya. Si Ben kasi na-meet niya yung anak ko eh. Kamukha Okay. daw niya yung anak niya. Okay. Na nasa US. Okay. Parang nakikita ni Miss Grandy, itong tatay niya na matulungin sa iba. Yes. Kaya umingi siya ng tulong. Okay. Noon siya. Yung statement na kasi, yung anak kasi, Sa inyo niya sinabi yun? nasa statement niya. Okay. Nabasa ko yung statement niya, ilang isa kong umiiyak nung malaman ko kung anong ginawa ni Rafi sa kanya. Okay. Nandoon, nakakaiyak. 3 pages. Kailan po kayo nagsampa ng bigamy case? Ayan. 2019. 2019. So Sure. medyo matagal na rin. Ano ng progress? Anong latest? Nasa, inano ng fiscal, binasura niya. Kasi hindi niya sinabing hindi bigamy. Ang sabi niya yung prescription daw. Nalaman ko daw ito kasi ang ano kasi ni Rafi, ano niya doon, may communication kami back then, many years ago. Wala Which is, pakialam. hindi totoo? Hindi, kasi nawala siya. Nagkita ko siya 97 eh. Okay. Lahat ng mga sinasabi ni Rafi, even though sa lahat, sa prosecutor na mga Bakit siya gano'n kasi nungaling? sasabihin pa niya doon, nakalagay pa doon na is she living under the rock na
sikat daw siya, hindi ko alam. Hindi ko naman siya pinapanood eh. Bakit ko siya panood? Sino ba siya? Pero Miss Julie, wala ba kayong idea bakit siya gano'n kasinungaling? Ano si Rafi sa kung ano yung para yung gusto niyang makuha. Okay. Ganon. Kaya he take advantage para sa sarili niyang To the point na gagawa na siya ng istorya, Kasinungaling. magsisinungaling na siya, Oo. makuha niya lang yung gusto. Parang sariling interest, di ba? Parang ganun eh. Para makuha yung sariling interest, ganito yung gagawin niya, di ba? Katulad nung sinasabi niya na kinikikilang ko siya, Okay. diba lahat doon binaligtad niya? Lahat yun kasinungalingan. Nag-struggle siya, nagpakasal ako, iniwan ko siya, nag-struggle para makasal ako kay John, Okay. nag-file ako ng O kasi presumptive. sa statement niya, parang pinalalabas siya kayo na masama kay babae. Exactly, kaya nga mga tao binasa ko. Pero kung sinabi niya ang totoo, asawa ko siya, iniwan ko habang 5 months pregnant Yes, siya, correct. sino akala mong babatuhin ng bato? Ako siguro yung pinakamalaking bato, pupukol ko sa kanya eh. Tama. Pero kasi binabi niya ako doon eh. Meron ba kayo naging action doon? Meron, gusto kong magpakamatay. Ang sakit. Yung kahihiyan. Okay. Nakatago ako ilang buwan dahil takot akong lumabas. Tsaka the fact na alam natin na siya ang paniniwalaan ng tao. Dahil siyang kilala. Dahil kilala siya eh. Kilala siyang mabuting tao. Oo. Kilala siyang matulungan. Ayun. Tapos sa extort nyo nga naman. Oo. Kaya nga. Oo. Kaya ako nga, tinira naman. Kaso nga lang sa ngayon, no? Sa ngayon, humihina na itong mga tulpo. Kita naman natin, di ba? Kita naman natin talaga na humihina na sila. No? Yung hatak nila sa taong bayan, unti-unti na nawawala. Well, meron pa rin talagang nag-i-stay, no? Talagang, parang wala nang ang pagkakakilala lang sa mga tulpo is ganun lang, di ba? Wala ganun talaga no? Pero kung malalaman nila yung totoong istorya, kung anong meron dito kay Rapi Tulfo, no? Hindi lang naman kay Rapi Tulfo, 'di ba? Kay Erwin Tulfo din. Mabigat din yung issue kay Erwin Tulfo, no? Pero yun na nga, pag nalaman nila 'yan, wala na, konti na lang talaga matitira sa mga tulpo. Sa mga tulponatics, konti na lang. Tao. Pero Miss Julie, hanggang saan yung paglalaban yung karapatan mo? Hindi nyo ba ito titigilan? Hanggat hindi nyo nakukuha o ititigilan nyo na lang para sa peace of mind nyo? Hindi siguro ako titigil hanggang... Nice. Hindi ako titigil. Nice. Yun. Kahit saan kami nakarating. Okay. Kasi, ako rin sundin lang yan, sinabi ko hindi lang, it's not about money Yung karapatan ko, at saka yung real talk lang, ang yaman na nung dating, yung ng asawa ko, yung tatay ng anak ko, bakit hindi ako maghahabol? Especially, I'm the legal wife. Tama. Lalo na. Praktikal, totoo mayaman na mayaman. Tapos yung anak ko, walang Yun mga, nga, diba? exactly. Itong legit na anak, Walang diba? binibigay. Correct. Parang nagpapasasa ka dyan, itong anak ko, wala. Nangyayabang nila, no? Diba? Yung family vacation nila, pinagyayabang nila yung mga kung anong meron sila. Okay. Samantalang anak ko, Miss Alona, maniwala ka hindi, kahit ngayon, hindi nakatikim ng brand name mga anak ko. Ayaw niya. Kasi, Kasi ito pa, no, pagdating sa mga ganon, di ba ang Rapi Tulfo in Action Foundation yan? Diba? Dapat non-profit yan, di ba? Kung meron mang kikitain si Rapi Tulfo dyan, di ba? Sa endorsement. Pero hindi rin, no? Kasi pag sinabi kasing foundation, kahit anong perang papasok dyan, di ba? Dapat lahat mapupunta doon sa foundation. Bakit parang, di ba? Sa journalist ba, ganito ba talaga dapat na, di ba? Pag journalist ka ba, ganun kakayaman? Kasi alam naman natin, di ba, lumobo na talaga yung pera. Pagkakalam ko nga, parang 100 million ng, kasi nga si Erwin Tulfo, 400 million, tama ba? Something, 300 million. Ang tawag na ito, ang pera niya. Di ba? Ano ba tawag sa ganun? Si Rapi Tulfo pa, di ba? Parang pagkakalam ko nga, nasa billion na di ba? Bilyonaryo na to si Rapi Tulfo pero para talaga natin alam kung ano nangyayari. siyempre, pinaghirapan niya, di ba? Kaya sasabihin niya, Ma, yung brand name na yan lang binabayaran mo, ahanin ko yan, sasabihin niya. Practical siya pagdating sa pera. Pero kung si Rapi, bibigyan siya, sigurado ko bibili siya.
Di ba? Yeah. Pero hindi siya. Sa totoo lang. Ano yun? Di ba nalaman ni Miss Grandy yung sa tatay niya, galante sa iba, matulungin. Ano ba yung unang hiningi niyang tulong? Hindi mukhang pera ang anak ko, Miss Okay. Alona, sa totoo lang. Pero nung humingi siya ng tulong sa tatay niya, yung nabasa ko yung statement niya, nasyak ako. Bakit hindi siya lumapit sa akin? Ano ba yung hiningi niyang tulong sa tatay niya? Financial assistance. Bakit tinanggihan siya? I mean, sorry, tinanggihan ba? Alam mo, yung date na nakalagay doon sa nung tinatanong niya sa girlfriend ni Rafi yung kung nasaan ang tatay niya. It was during around the graduation, Okay. yung December na yon, mag-graduate siya ng Graduation Miss college. Grandy. Aha. College. Ngayon, kasi ayaw niyang pumunta sa graduation. Hindi ko alam, sabi ko, siguro hindi nakapasa siya. Anong isipin ko, di ba? Okay. Bakit ayaw niya pumunta sa college graduation? Okay. So, tinanong ko, sabi niya, hindi ako pupunta. Sabi ko, bakit anak? Kasi mawala akong pambili ng cap and gown. Naiyak ako. Sabi ko, hindi ko alam na tumawag na siya kay Rafi. Okay. Ba't mo sabihin sa akin, bibigyan naman kita ng pera. Okay. Kasi sabi niya, nahihiya na ako. Ang laki na ng gastos mo sa akin. Okay. Ay, naku, ito lang. Sabi ko, huli na Okay, to. okay, Sabi okay. ko sa kanya. So, pinadalan ko siya ng cheque. Kasi sa oras kung saan siya nakatira. Okay. Pinadalan ko siya ng cheque. Ngayon, nakagraduate siya. Natuwa siya na pinilit ko raw siyang makagraduate. Ang sarap pala daw, yung college graduate. Ang dami nila. May 2,000 sila doon. So ngayon, nung nabasa ko yung statement niya ngayon, during those palagay ko yung time na yun, nahihirapan siya. Okay. So, kaya nga sabi ko, Rafi, wala kang malaking pera. Kahit $50, $100, anak. Tsaka na lang ako babawi. Okay. Pero palitan mo ang yung SIM para hindi ka na mautak ng anak mo. Approve. You can eat na gawin mo yun sa anak mo na inabantono mo habang hindi pa siya sinisilang. Tapos, for the first time, nahihingi ng tulong ang anak mo. Abantonohin mo na lang sa ganun. Paano ba siya ni-reject? Tinanggihan? Paano ba? Sabi raw niya, busy ako. So, personal lang nakausap? Oo, yung first time. Okay. Tatawagan kita pag hindi ako busy. Walang araw siya hindi tumawag. Tumawag uli ang bata. Siguro kailangan talaga niya yung pera. Hindi na niya makontak. Grabe. In-email yung kabit niya. Okay. Yung isa. Parang nakaka-trauma nun. Kabit. Yung sa tatay ko na gano'n. First time. Ang dami daw niya nakikita tinutulungan, kaya lumapit siya. Correct. Tama. Sabi ko, bakit hindi ka na lang lumapit siya? Ma'am, matagal na yung kasi, sabi niya. Nung nalaman ko nga, yung sa statement. So, paano kinwento sa inyo ni Miss Gerendi? Hindi niya kinuha. Malihim na. Yung statement ang nagpapatunay. Okay. Pinaano namin siya sa Philippine Embassy sa California. Yun, tungkol sa kasi inaano ko sa case ko yun eh. Kaya siguro nung kinasal siya, ayaw yung napasabi sa tatay niya. Kasi hindi ko alam ng reason kung bakit hindi na siya pumupunta rito. Nakakasad naman. Mas sad kasi Kasi ang sakit eh, yung ngayon ako humingi sa'yo. Tapos nakita ko ang bongga mo sa iba. Tapos sa akin, ang garbo ng mga bakasyon nila. Tapos Bongga may talaga. kapit ka na sinusuportahan mo yung anak niya, nag-aaral sa Lasal. Hindi man nagtrabaho kahit minsan sa buhay nila. Grabe. Diba? Pantay-bantay niya sa mga batang anak niya, yung mga anak niya, especially sa legal niyang anak. Tama. Continue ko sasabihin legal, pare-pareho silang mga anak niya, pero ang anak ko mas higit na may karapatan. Tama. So, balik kailan yung last communication nila ni Miss Gerendi? O si Miss Gerendi bang nagputol na? Siguro si Rafi dahil napalit siya ng number eh. Okay. Baka siya. So ang anak ko hindi na niya pinurso dahil siyempre masakit sa kanya. Masakit sa kanya na ang kanyang hinahangaan na ama ay wala palang pwerta. Alam mo sa statement nakalagay? Okay. In the end, Rafi Tulfo was never a father to me. Oh. Nasa statement niya. Yun ang
Ang ganda ng ano niya, basahin mo. Nasa ano ko, binasa ko sa blog ko. Okay. Pero sa English, meron kayo sa Tagalog na vlog din. Yung sa English, Okay, yung statement okay. niya ni Gren. Bakit ba nasama si Greggy sa kaso? Bakit siya kailangan may statement? Kasi si Rafi, may mga sinulat siya sa mga statement niya. Okay. So pinatunayan ng anak ko, hindi totoo. Kumbaga, nag-witness siya na lahat yan kasi... Katulad yung, bakit daw siya mababae kung bihira lang uuwi ang anak niya, tapos may babae pa. Pinatunayan ng anak ko, totoo. Kasi pati picture Picture ni Chick. na may anak sila. Yeah. Ano yung picture ba si Miss Greggy kasama ni Chick? Hindi, ang anak ko. Si Miss Greggy, May picture siya doon sa girlfriend ni Rafi. sa girlfriend nga, Sa nanay ng anak niya. Oh. Kasi sinasabi ni Rafi na hindi totoo. Okay. O di pa bulaan. Kasi ang anak ko ganyan, parang ako. Okay. You have to have evidence before you talk. Hindi, sa kaso ni Rocky, talagang kailangan ng ebidensya. Kasi marami siyang Sinungaling marami siya. naniniwala sa kanya. Sinungaling siya. Diba kahit na may ebidensya ka hindi ka pa rin ba paniwalaan si Rocky pa rin? Oo. Yung mga typical na tulponatics. Pero, Miss Alona, sa totoo lang, alam ko popular siya. Pero, lately, yung mga nakakausap ko, pag sinasabi ko ang totoo, halos sa kanila, nagbabago ang ano nila kay Rafi. Well, nice naman. Oo. Good to hear that. Oo, kasi lalo na yung tungkol sa anak niya na ni hindi sinuportahan, ni hindi pinabayaan, Okay. ni ayaw tulungan. Yun yung mga tatay, doon alone, nag-aano sila. Tsaka super turn off, malalaman yung Oo. katotohanan. At tsaka yung katotohanan coming from you. Hindi to galing sa kung kanino lang. Hindi to Tama. hearsay. Galing mismo kay Mrs. Tulfo. Sa akin, katulad ng sabi ko, kahit mahirap ako, yung salita ko important sa akin. Kasi kapag may sinabi ako at hindi ko tinupad, kaya hindi ako nangangako. Kasi ayaw kong nasisira yung salita ko dahil sa pangako. Ayaw kong nagsasalita ako tapos ano lang ako yung, anong tawag doon, yung parang hangin lang na, Okay. hindi. Ayaw kong sabihin pag hindi totoo. Okay. At ayaw kong sabihin kung hindi ko gagawin. Okay. Kasi gusto yung salita ko, Correct, important correct, sa akin. May word of honor ako eh. Si Rafi wala yan. Actually, alam mo, Miss Julie, ilan na yung Wala ka palang isang salita, tulpo. Pero grabe, no? Tingnan nyo, mga tulponatics of idol nyo. Ay. Bigat. Ang bigat. mga napapanood ko ng interviews mo, yung sariling vlog mo, napanood ko rin. Very consistent ka. Yung Tama. kwento mo, paulit-ulit. Kasi yun ang totoo. Kasi yun ang nangyari. Di ba? Kasi kung nagsisinungaling ka, may bababago dyan eh, kasi nakalimutan mo na yung statement mo noong una eh. Pero sa case mo, very consistent. Kung ano yung sinabi mo, hanggang ngayon, ganun pa rin sinasabi. Kasi, importante tayong mga tao, sabi nga nila, kung mayaman ka, kung wala ka sang salita, ano tawag sa'yo, di ba? True. Ako sa akin, kahit mahirap ako, natuto akong yung salita ko, Okay. maging may meaning. Okay. Ayaw kong katulad yung anak ko, promise me, hindi ako nagpa-promise na. Okay. Kasi gagawin ko kung kaya ko. Okay. Pero yung iba, promise, o kahit promise, no, hindi ako, kahit si Joe, hindi yan nagpa-promise. Pareho kami hindi nagpa-promise. Kasi ayaw naman sira yung salita namin. Okay. Kasi napaka-importante ng isang salita. Okay. Dahil kung sinungaling ka, sino maniniwala sa iyo? Kasi kahit nagsasabi ka na ng totoo, hindi pa rin maniniwala sa iyo kasi sinungaling ka. Di ba? Okay. Alam mo yung Correct, ibig ko correct. sabihin? Pero kung alam mo yung ako, katulad ng may sinabi ako, dahil alam nila hindi ako sinungaling, paniniwala ako ng tao dahil alam nila yung sinabi ko, hindi ako nagsisinungaling sa tao. Okay. Hindi ko lang sinasabi dahil gusto kong magpaawa o gusto kong ano, yung sinasabi ko, yun ang nangyari. Correct. Kaya, there's so many yung na nangyari sa buhay ko na mahirap na kung minsan mahirap na sa time, kahit malayo nang nangyari, matagal na, pag naisip ko, umiiyak pa rin ako. Last week,
yung naisip ko yung kung paano nangyari sa... Tapos umiiyak ako kasi parang naawa ko sa sarili ko noon na kung paano, no? Kung paano buhay yung anak mo na yung scar. Sa case, Malalim, masugat. Okay. Pero when it comes to feelings romantically, wala na. Wala na. Yung sugat na lang talaga na iniwan. Yung sakit. Kasi feeling ko, siguro kayo nasasaktan pa rin kayo. Kasi yung sugat na iniwan niya sa inyo, hindi pa Ayaw gumagaling. maghilom. Kasi siguro hindi pa nag-heal eh. Mag-ihat siguro kung katulad sabi ko, kung mag-apologize si Rafi sa akin. So, mayroong possibility na mag-heal. Oo. Okay. Meron pa possibility na ibigay mo yung forgiveness or mag-forgive ka? Yeah, pwede. Yan mga master, no? Si Rapi Tulfo ba, hihingi ng tawad? Alam nyo naman yan. alam nyo naman pag humingi ng tawad yung taong yan, di ba? May kasama banat. Oh my goodness, no? Pero ang saklap, isipin nyo, 13 years old, itong si Ma'am Julie Licop, no? Nung iniwan sila ni Rapi Tulfo, no? Paano nga naman talaga bubuhayin yung anak mo nun, di ba? Isipin mo, 13 years old, hindi pa pwede magtrabaho, di ba? Dapat nga yung mga ganyang edad, alam naman natin, di ba? Dapat nag-aaral, ito ganyan, no? Well, unang panahon talaga, no? Pero nangyayari pa rin yan, mas malala nga ngayon, no? Pabata ng pabata, di ba? Yung mga nagkakaroon kaagad ng pamilya, no? Ito mga master, no? Ang inaano ko lang kasi dito, ang pinupoint ko is, alam naman natin, no? Hindi na to maitatanggi ng mga Tulfonatics, no? Ng mga Tulfo fans na itong si Rapi Tulfo gustong, no, tumakbong presidente. Kasi nga si Erwin Tulfo nagpapahiwatig na 'di ba? Na si Rapi Tulfo tatampong presidente, tapos si Erwin is vice president, no? Magtatandem silang dalawa. Si Bendalo at saka itong si Cut the Process, no? Nakakatakot pag ito ang naging presidente, di ba? Nakakatakot, sobrang nakakatakot. Bakit? Di ba? Kasi consistent si Idol. Consistent sa mga pinaggagawa niya eh. Di ba? Dati pa hanggang ngayon, di ba? Yung walang isang salita, di ba? Walang isang salita. Di ba? Di ba na salita sinungaling? Di ba? Yung panahon ni Tatay Diggs grabe, himudpet talaga, di ba? Itong mga Tulfo, ganun, himudpet. Pero ngayon, tingnan nyo kung paano sila, di ba? Bumanat ngayon sa mga Duterte, di ba? Tahimik din sa mga korupsyon. Sobrang nakakatakot maging presidente itong si Rapi Tulfo. Ano na lang mangyayari, no? Tapos nagkakaso pa yan, di ba? Kinasuhan kami niyan ni Atty. Libayan, si Ayam Shanway, at saka ako. Yan, tapos si Atty. Libayan talagang tinagtad yung talagang multiple cases, no? Hindi cyber libel kundi multiple cases. Diba? May kaso din sa Atty. Libayan kay Garrett, meron din siya doon. Tapos yung copyright infringement niya na-dismiss na, no? Laban naman sa RTIA yun, no? Kaso naman ng Rapi Tulfo yung action yun. Well, Rapi Tulfo pa rin yun eh. Yun na nga sobrang nakakatakot, no? Balat sibuyas, itong si Rapi Tulfo, di ba? Tapos, yung mga issue na ganyan. So, ano na lang? Paano na lang pag tumakbong presidente ito nanalo? Mag-isip kayong mabuti, mga kababayan. Malakas sa mga Tulfo. Hatak sa mga tao, di ba? Kasi dahil sa pinapakita nilang tulong, kuno, na marami silang tinutulungan. Pero tignan nyo, yung past life nila, hanggang ngayon, di ba? Consistent. Ay, nako. My goodness. Pero yun lang mga master, no? Kung nagustuhan nyo itong video, sana huwag nyo kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat. God bless sa inyo lahat.